Hello again guys, welcome back to RNG Surigao. Sa episode na to ay tatalakayin natin ang pag-aalaga ng Black Soldier Fly kung bibili kayo sa online shop or kagagaling lang niya ng travel. So itong video na to ay nakalaan para sa mga umorder sa amin sa online sa Facebook, dun sa link na binigay ko nung nakaraang video or sa mga video na na-upload ko lately. So tutok na ngayon guys para sa pag-alaga. Hello! Ako po si Bella at kasama ko po ang aking boyfriend na si Gab. Excited po kami na isama kayo sa aming journey ng pag-aalaga ng manok at iba pang hayop. So hello again guys, welcome back to RMG Surigao. Yun nga, ang episode na to ay nakalaan sa mga umorder sa atin sa online shop natin sa Facebook at yung mga nag-order online sa ibang mga online shop ng Black Soldier Fly. Unang-una sa lahat ay nagpapasalamat kami sa tumatangkilik ng ating Black Soldier Fly at ako'y masayang na ibabahagi sa inyo itong tutorial na to kung paano alagaan ang bagong dating na Black Soldier Fly sa atin. Uulitin ko yung location po ng farm natin ay nasa Mindanao, northeastern part ng Mindanao. So kailangan po natin ipaship via GNT ang ating mga Black Soldier Fly. Live Black Soldier Fly po ito, at kung kayo po ay nasa Manila or Cebu ay talaga pong i-expect po natin na meron pa po talagang mamamatay na mga Black Soldier Fly, although meron ding mga buhay. Kasi nga i-explain ko po kung anong nasa ilalim ng Black Soldier Fly package po natin, ano yung mga kasama doon. So dito po unang-una sa lahat, isi-share ko muna kung anong ginagawa ko dito sa farm namin, dito sa nursery ng Black Soldier Fly po natin. Yun nga po, yung daily routine po natin ng pag-check ng mga eggs sa mga collection stick natin doon, at nanonotice po ninyo na meron pong mga basang egg at hindi po na-hatch, at meron pong marami po ang na-hatch pero meron ding pong mga basang egg, dahil na nga po itong gamit ko po dito sa nursery ay nung nakaraan po ay growing pen po ito ng mga manok. So yung ginamit ko pong yero dito ay may used na po. So used na kasi nga para mapamura po tayo ng gastos. So used siya na mga yero. So yung mga yero na yon, meron yung mga butas. So ngayon, kasi nga nung nag-set up ako ng Black Soldier Fly bin natin, yung stante ng Black Soldier Fly, ay masyadong matirik yung araw, at nung umulan, yun nga, nandito nga, pasok na pasok, nasa banga, basang-basa po yung mga collection stick natin. So hindi naman masyadong nabasa lahat kasi nga may nilalagay ako na net at saka yung mga plastic na cover. So meron lang parts na may basa, at saka yun nga yung sabi ng mga ibang nag-culture ng Black Soldier Fly, pag nabasa yung itlog talagang masisira siya. So ito rin, hindi pa rin ako sumusuko dito, hindi ko rin talagang kinuha yung mga basang egg dito, at inihintay ko lang din na mag-hatch sila. Naghihintay ako dito hanggang 10 days lang. So kung hindi talaga sila ma-hatch ay yun talaga, pwede na natin siyang itabi. So ako nagma-maximize ako ng since maliit pa naman yung mga Black Soldier Fly natin, so
papakainin lang natin yung napisa na at try nating i-accommodate pa rin yung mga hindi pa napipisa. Hanggang 10 days lang tayo nun from collection date. So, ayun nga. So, dito naman tayo sa ibang mga box at nakikita naman natin na malulusog at pantay-pantay yung laki nila. Talagang effective yung way ng pag-mix natin ng pakain nila. So, ang lahat ng pakain nila, nakikita nyo si girlfriend natin ay naghahanda at ito ay coco lang to na ano, yung inano ng niyog. Tawag dun ba sa Tagalog? Kinudkuran ng niyog. So, tawag namin dyan sa Bisaya ay sapay. So, yan po ay hiningi lang po namin yan sa may gumagawa ng mga puto bingka dito sa neighbor namin or kapitbahay lang namin na barangay. So, pupunta ako doon every morning, kinokolek namin even though meron pa kaming mga naka-store kasi nga kailangan natin to siyang i-ferment or itatambay natin siya, i-store natin siya sa bin para maging malambot siya. Then magmi-mix yung ipot ng kalabaw. Kung mapapansin nyo, talagang malalaki yung mga black soldier fly natin at medyo nangingitim na siya. So dito naman tayo sa packaging natin sa pagpapadala ng mga black soldier fly sa inyo ay kumukuha ko ng mga portion ng Insta1 or tinatawag natin na stage 1. Meron din akong nilalagay na konti na stage 2. Then meron tayong stage 3 and stage 4. At naglalagay ako ng mga pupa, talagang pupa kasi nga yung pupa ay may 14 to 18 days bago sila emerge into fly, black soldier fly. So may time sila pagdating sa inyo, kunin nyo na lang yung pupa, then ilagay nyo sa black box ninyo, yung black na na box lang siya, may konting butas. Ilagay nyo yon, pwede yung isang galon na may cover bali, yung maitim or pula, yon na saktong-sakto lang, hindi mainit, hindi lagyan nyo ng ipa ng pinagilingan ng palay. So lagyan nyo lang doon para medyo moist or mawala yung moisture ng then magha-hibernate sila, may init. Kung marami yung pupa na ilalagay mo, mainit siya, then parang may incubation siya, so mapapadali yung process ng pag-emerge ng black soldier fly. So yung 10 na ilalagay ko sa every 100 grams ng black soldier ay may 10 akong sinasali na pupa. So mapapansin nyo, i-share ko dito yung paano ko siya na package yung pag-ship ko ng black soldier fly kay Sir Jason. So shout out nga pa sa iyo, Sir Jason, at nag-order po kayo sa amin. Siya ay from Cebu. So sa sample ko lang po kasi yung GNT talagang medyo matagal yung pagdating sa kanila, mga 1 week siguro yun bago dumating sa kanya. At sabi nga niya, nag-confirm siya na meron ngang namatay na mga larvae at hindi natin yun maiwasan, kaya nga nag-explain tayo sa pag-inquire niya, nag-explain tayo na at na-share na rin natin sa mga previous video natin na talagang may mamamatay na black soldier na larvae, black soldier fly larvae during travel kasi nga malayo yun, walang masyadong air at medyo ang movement ng mga courier natin ay di natin mapipredict kung babagsak ba or something like that. So magpabuhol-buhol na sila dun sa ilalim, so may stress silang na feel dyan. So kaya nga pag tanggap nyo ng mga black soldier fly, mas mainam na ipakain natin yung talagang pure na pagkain ng manok gaya ng mga branded na mga feeds ng manok. So yun, pagtanggap nyo, basain nyo lang yun, tapos pakain nyo. Then hindi yung marami, yung talagang kaya lang dun muna sa mga maliliit. Then ayun lang, mag-gradual lang kayo hanggang ma-perfect nyo yung pagkain nila. Then para walang baho, yun lang, tamang-tama lang yung ilalagay mo. Then
hintayin mo mag-pupa sila din hanggang lilipad na sila ng bibilang kanyan mga 1 month. So sabi ko nga kay Sir Jason na the more the merrier. Kung marami yung grams na bibilin mo, kunwari 300 grams, ay makakaipon ka at least 50 grams yung mawawala every 100 grams. So meron kang 50, then 100 na grams. Then paglaki niyan, so mga 1 kilo, mga 100, sabihin na lang natin 1,000 pupa yung ma-harvest mo doon. So sa 1,000 times mo na lang yan to 500, kasi nga yung isang black soldier fly natin ay 500 yung kaya niyang i-secrete na egg. So yun, dun tayo mag-focus dun sa unang harvest natin na talagang every egg count. So talagang kukunin mo yung mga eggs. Habaan lang natin yung pasensya kasi nga nagsisimula pa tayo. So ako rin, ramdam ko po si Sir Jason na talagang gusto kong mapadali yung mga proseso. So yun yung ginawa ko at ito na yung nangyari sa akin ngayon. Nagbebenta na rin ako ng black soldier fly larvae at talagang medyo meron ding business opportunity dito. So grab nyo lang, then haba natin ng pasensya at matrabaho lang talaga siya. Hindi naman ganun kabigat na trabaho, pero talagang kikita ka rin dito. So ayan, kahit isa lang yung net natin. Maglalabas din ako once next week siguro ng net natin, paano natin siya gawin, or pwede rin kayong umorder sa amin ng net at ipapakita ko yung design ng net natin dito sa mga susunod na linggo. At ang ginawa ko lang ngayon ay kung paano para maisahan lang yung explanation on how to handle the stress during travel time ng ating mga black soldier fly. So ayun nga, kung meron pa kayong tanong, mainam na i-comment nyo na lang sa baba at dahan-dahan nating sagutin ng masinsinan yung mga tanong ninyo, gaya ng pagsagot ko sa mga inquiry ni Sir Jason ng Cebu. So sabi ko sa kanya na talagang sa mga black soldier fly larvae natin, ang pakain lang talaga ay yung branded feeds na hindi masyadong marami. Kung napapansin niyang basa yung natin, yung black soldier fly larvae natin, ay huwag niya nang lagyan ng tubig yung feeds na ilalagay niya. So nag-recommend ako sa kanya pag naka-harvest na siya ng second harvest ng black soldier fly, nag-recommend tayo sa kanya sa second harvest niya na gumamit ng mga free materials at free na mga pagkain sa paligid natin, gaya ng mga gulay at mga sobra-sobra natin sa bahay. Pero nga yun yung sabi ko rin na yung ginagawa ko na fermented na pagkain ng mga black soldier fly larvae natin, since fertic na to, nakita na naman pantay-pantay yung laki ng mga black soldier fly natin dito sa video na to. Yung pinapakain ko lang dito talagang ipot lang ng Carabao at saka yung black coconut na kinudkod ng coconut na yun lang yung minimix ko dito. Then healthy, nakikita nyo healthy, pantay-pantay ang laki ng mga black soldier fly larvae natin. So maaari nyo siyang gayahin since ito ay free lamang, makikita natin sa paligid at sa bukid na natin ng mga black soldier fly. So kung hindi siya available, doon tayo sa mga tira-tirang pagkain sa bahay natin. Yun nga lang, ang output kasi ng mga tira-tira nating pagkain sa bahay ay mabaho. Pag natin ng black soldier fly, mabaho siya. Since mabaho siya, pag natin ng kamay, mabaho. Then yung dito kasi sa minimix kung fermented, mabaho lang yung pagkuha mo ng pagkain sa balde. Paglagay mo doon mabaho. Pero pag na-dry na yun, nakain na yun ng black soldier fly, ang frost niya, yung nakikita nyong parang buhangin, yung frost niya ay dry na dry, wala na siyang baho, para siyang tsokolate na gatas. Kaya nga hindi na siya ganun kabaho yung secretion ng ipot ng mga black soldier fly. Napaka mabango siya, guys, talagang sinasabi ko sa inyo.
goods na goods talaga tong alagaan. Although kung mag-feed ka sa kanila, mabaho talaga galing dun sa fermented na beans ba, yung pinagkukunan natin ng mga pagkain nila. So mabaho pa yun na time na yun. Isang araw nun, mauubos na yun, gaya ng sa planggana na yan. Madali lang nilang na pasok at na tawag yun, decompose yung mga tawag doon, mga pagkain. So yun na lang guys, intindihin nyo na lang yung sinabi ko kasi baka meron akong nasabing mga term na hindi angkop dun sa at yun lang dun din yung ibig kong sabihin. Talagang maganda ang laki ng mga black soldier fly natin kung ganun yung ipapakain natin. So ulitin ko, kung meron pa kayong mga tanong, maaaring i-comment nyo lang. At guys, nakikita ko na marami talagang nanonood ng mga video natin na hindi pa nakakapag-subscribe, at meron din tayong mga returning na viewers kung saan ay siguro tumitingin sila ng mga learning materials sa video natin, at nagpapasalamat po ako sa inyo. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa video natin, ay hinihingi ko po ang tulong nyo na suportahan po natin ang channel namin ng girlfriend ko para po magamit rin po namin sa mga future na videos, pag-develop ng mga equipment natin dito sa farm. So ngayon po ay nagpaplano po kami na gumawa ng poultry building, at ito'y i-upload din po namin sa aming YouTube channel. So abangan nyo po. At yung expansion po ng natin ng Black Soldier Fly nursery ay i-realize din po natin yung mga plano natin dyan. At nagpapasalamat po ulit kami sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa RNG Surigao. At yun lamang po. God bless and happy farming.